Ako si Miguel, 14 na taong gulang at mahilig sa pakikipagsapalaran. Kasama ko ang pinsan kong si Ana. Mas bata ng 1 taon sa akin, ngunit puno ng tapang at talino. Kasama kaming lumaki sa isang maliit na baryo na malapit sa dagat. Sa lugar na ito, ang mga tao ay puno ng mga kwento ng kababalaghan at hiwaga. Ngunit isa sa mga pinakamatagal ng alamat ay ang tungkol sa isang lumang kampana na nakabaon umano sa pusod ng dagat. Isang araw ng tag-init, habang kami ni Ana ay naglilibang sa dalampasigan, may napansin kaming kakaiba. Isang piraso ng lumang bakal ang iniluwa ng alon sa buhanginan. Ang anyo nito ay tila bahagi ng isang kampana at agad naming naalala ang alamat na palaging kinukwento ng aming lola tuwing gabi. Nakaramdam kami ng kakaibang kilabot, ngunit sa halip na matakot, nadama namin ang pagbugso ng pananabik. Sa palagay mo, ito na nga kaya ang kampana? Tanong ni Ana habang pinupunasan ang buhangin sa bakal. Walang makapagsasabi hanggat hindi natin ito sinusuri. Sagot ko, puno ng determinasyon. Agad naming binalak na bumalik sa lugar kinabukasan, dala ang ilang kagamitan para sa pagsisid. Nang dumating ang umaga, ang araw ay sumikat ng maliwanag, tila sumusuporta sa aming plano. Habang tinatahak ang dalampasigan papunta sa lugar kung saan namin nakita ang bakal, nakaramdam ako ng kaunting kaba. Hindi ko maipaliwanag, ngunit tila may kakaibang enerhiya sa hangin. Pagdating namin sa lugar, agad naming isinuot ang aming mga maskara at pinasok ang malamig na tubig. Si Ana ang unang sumisid at sinundan ko naman agad siya. Sa ilalim ng dagat, ang liwanag ay nagiging kalmado at lahat ay tila bumagal. Napakaganda ng tanawin sa ilalim ng dagat, puno ng mga makukulay na isda at mga koral. Habang nagsisid kami ng mas malalim, nakita namin ang isang bagay na nagpatigil sa amin. Isang malaking struktura na natatakpan ng lumot at korales. Malinaw na ito ay bahagi ng isang kampana. Nagsimula akong maghukay gamit ang aking mga kamay at si Ana ay sumunod. Sa bawat paggalaw namin, tila may sumasabay na bulong ng hangin o baka ito'y guni-guni lamang. Nang tuluyang lumitaw ang buong anyo ng kampana, kami ay napalunok. Hindi namin inaasahan na ito ay napakalaki. Ngunit ang mas nakakapagtaka ay ang mga ukit sa kampana, mga simbolo at mga letra na hindi namin maunawaan. Nagkatinginan kami ni Ana, parehong hindi makapagsalita sa aming natuklasan. Dahil sa pagnanais na malaman ang kasaysayan ng kampana, binalak naming bumalik kinabukasan, dala ang kamera upang makunan ito ng litrato. Ngunit nang paahon na kami, isang malakas na alon ang dumating at tila may humila sa akin pababa. Naramdaman ko ang bigat sa aking binti at halos mawalan ako ng hangin. Si Ana naman ay nagmamadaling lumangoy patungo sa akin, ngunit bago siya makarating, biglang naglaho ang kampana sa ilalim ng dagat. Nang makabalik kami sa pampang, parehong hingal at basang-basa, nagkatinginan kami. Ang kampana ay tila may buhay o may puwersang nagtatago sa ilalim ng dagat. Ano kaya ang lihim na bumabalot dito? Ako si Miguel, 14 na taong gulang at puno ng mga katanungan. Nang bumalik kami ni Lara sa bahay mula sa kamanghamanghang ekspedisyon sa pusod ng dagat, hindi ko maialis sa aking isip ang lumang kampana. Ang kampanang natagpuan namin ay tila may lihim na itinatago at kami determinado na tuklasin kung ano ito. Mula sa aming nayon, madalas kong naririnig ang mga kuwento tungkol sa mga nawawalang kayamanan at sinaunang kagamitan na lumubog sa dagat noong panahon pa ng mga Kastila. Ngunit ang kampanang ito ay kakaiba, may mga ukit na hindi ko pa nakikita sa ibang bagay. Sa unang tingin, mukhang ordinaryong kampana ito, ngunit sa ilalim ng liwanag ng buwan, tila kumikinang ang mga ukit nito na parang nagsusumamo na mapansin namin. Lara, tingnan mo ito.
sabi ko habang tinitignan namin ang kampana sa ilalim ng lampara sa aming sala. Parang may mga simbolo na hindi karaniwang nakikita sa mga kampana. Parang mga sinaunang baybayin, pero iba, sagot ni Lara habang sinisikap na i-translate ang mga ukit gamit ang lumang libro ng aming lolo. Kailangan natin ng tulong para maintindihan ito. Dahil dito, nagpasya kami na dalhin ang kampana kay Mang Berting, ang matandang mananalaysay sa nayon. Kilala siya sa kanyang kaalaman sa makasaysayang mga inskripsyon at mga kwento ng dagat. Sa kabila ng kanyang edad, si Mang Berting ay masigla pa rin at puno ng karunungan. Habang naglalakad kami papunta sa kanyang bahay, natutunan namin mula sa kanya na ang kampanang natagpuan namin ay maaaring bahagi ng isang lumubog na barko na kilala sa tawag na San Pedro, na sinasabing may daladalang ginto at mga alahas mula sa Maynila patungong Mexico. Ngunit ang kampana ay hindi lamang basta palamuti ng barko. Ito ay maaaring susi sa isang mas malalim na misteryo. Miguel, Lara, bungad ni Mang Berting habang tinitignan ang kampana. May kakaibang enerhiya ang kampanang ito. Sa tingin ko, ito ay may kakayahang magbigay ng pahiwatig sa kinabukasan. Nagulat kami sa kanyang sinabi. Paano magbibigay ng pahiwatig ang isang kampana? Ngunit bago pa man namin siya matanong, kanyang ipinakita sa amin ang isang lumang mapa na may mga markang tila katulad ng mga ukit sa kampana. Ayon sa kanya, ang mga simbolo ay bahagi ng isang lumang ruta ng mga barkong Kastila at ang kampana ay naglalaman ng mga katanungan na ang sagot ay maaaring magdala sa amin sa isang kayamanan o sa isang panganib. Ang kampana ay sinasabing may kakayahang magbigay ng babala sa mga panganib na darating. Dagdag ni Mang Berting na nagbigay sa amin ng isang babala. Hindi ito basta-basta kampana. Maraming tao ang naghanap nito, ngunit iilan lamang ang nakakaalam ng tunay na halaga nito. Sa puntong iyon, naramdaman ko ang kakaibang pagyanig mula sa kampana. Para bang may nais itong iparating sa amin. Nagkatinginan kami ni Lara at sa oras na iyon, alam namin na hindi namin dapat pabayaan ang kampana. Lumabas kami mula sa bahay ni Mang Berting na puno ng kuryosidad at kaba. Sa aming pag-uwi, bigla naming narinig ang isa pang alingawngaw mula sa kampana, ngunit sa pagkakataong ito, parang may boses na bumubulong sa hangin. Huwag kayong matakot, sundan niyo ang liwanag. Anong ibig sabihin nun? Tanong ni Lara na halatang kinakabahan ngunit puno ng determinasyon. Hindi ko rin alam pero kailangan nating alamin. Sagot ko habang mahigpit na hawak ang kampana. Kinabukasan, nagpasya kaming bumalik sa dagat. Sa isip ko, marahil ay may natitirang bahagi ng barko na naglalaman ng sagot sa mga tanong namin. Habang papalapit kami sa lugar kung saan namin unang natagpuan ang kampana, napansin namin ang kakaibang liwanag na naglalabas mula sa tubig. Miguel, tingnan mo iyon, sigaw ni Lara habang tinuturo ang liwanag na tila umaakit sa amin. Sa puntong iyon, naramdaman ko ang kakaibang pagyanig sa lupa. Bago pa man kami makalapit sa liwanag, biglang lumitaw ang isang anino na tila naglalakad sa tubig. Ang anino ay dahan-dahang lumapit sa amin at narinig namin ang isang boses na nagsasalita. Ang kampana ay susi, ngunit ang tunay na kayamanan ay hindi ginto. Nagkatinginan kami ni Lara, puno ng takot at pagkamangha. Hindi namin alam kung ano ang susunod na mangyayari. Sa gitna ng pagkalito, naisip ko na marahil ang kampana ay hindi lamang susi sa kayamanan, kundi susi rin sa isang mas malalim na kasaysayan, isang kasaysayan na maaaring baguhin ang aming pananaw sa mundo. At sa puntong iyon, ang dagat ay tila nagbukas ng bagong daan, isang daan na puno ng mga lihim na naghihintay na matuklasan namin. Nagsimulang lumamlam ang sikat ng araw habang kami ni Kuya Mateo ay patuloy na naglalakbay sa ilalim ng dagat. Napakalinaw ng tubig at kitang-kita ang mga bahura na parang mga palasyo ng koral na nag-aanyaya sa amin
natuklasin ang kanilang mga lihim. Ang mga isda ay naglalanguyan sa paligid namin, tila mga bantay ng kanilang kaharian. Sa kabila ng kagandahan ng tanawin, ang aming mga puso ay puno ng kaba at pananabik sa kung ano ang maaari naming matagpuan. Mateo, sigurado ka ba sa direksyon natin? Tanong ko habang sinisikap kong hindi makaramdam ng pag-aalala simula nang natuklasan namin ang lumang kampana noong nakaraang linggo. Hindi na kami mapakali sa pag-iisip kung ano ang maaaring kahulugan nito. Ang kampana ay may mga nakaukit na simbolo at tila bahagi ng isang lumang barko na matagal nang lumubog. Oo, Miko, sagot ni Mateo. Sinunod ko ang mapa na nakuha natin mula sa lumang aklatan. Sinasabi nito na may mga sinaunang kayamanang nakabaon sa paligid ng kampana. Tumingin siya sa akin, ang kanyang mga mata ay kumikislap sa ilalim ng maskara ng panglangoy. Alam kong kailangan nating tuklasin ito. Nagpatuloy kami sa paglangoy hanggang sa marating namin ang lugar na tinutukoy ng mapa. Isang malaki at malalim na hukay ang nasa harapan namin, napapalibutan ng mga koral na may iba't ibang kulay. Sa gitna ng hukay, kita ang kampana, nakatayo pa rin, tila naghihintay, na may makapansin sa kanyang kwento. Habang palapit kami sa kampana, napansin ko ang kakaibang paggalaw sa paligid nito. Parang may anino na dumaan, ngunit sa ilalim ng dagat, hindi mo maaasahan ang ganitong klaseng ilusyon. Mateo, may nakita ka bang kakaiba? Tanong ko, pilit na inaabot ang kampana. Bago pa man makasagot si Mateo, biglang may pumaswit na tunog mula sa kampana. Isang malalim at malamlam na tunog na tila nanunuot sa aming balat at bumabalot sa aming mga kalamnan. Nagkatinginan kami ni Mateo, kapwa na tahimik sa pagkabigla. Hindi ito isang ordinaryong kampana, ito ay may misteryo na hindi pa namin lubos na nauunawaan. Biglang lumitaw ang isang liwanag mula sa ilalim ng kampana. Ito ay isang sinag na tila humahawi sa kadiliman ng dagat. Ang liwanag ay unti-unting naghubog ng imahe, isang barko, lumang-luma at puno ng kalawang. Sa loob nito may mga tao nakasuot ng sinaunang kasuotan. Ang mga mata nila'y puno ng takot habang nakatingin sa amin. Miko, ano yan? Bulong ni Mateo, ang kanyang tinig ay puno ng pag-aalala. Hindi ko alam kung paano sasagutin ang tanong niya. Ang imahe ay parang isang alingawngaw mula sa nakaraan, isang kwentong hindi pa naisasalaysay. Sa di inaasahang pagkakataon, ang kampana ay muling umalingawngaw. Sa ikalawang pagkakataon, ang tunog ay mas malakas at ang hukay ay nagsimulang lumindol. Napahawak kami ni Mateo sa mga koral, pilit na pinipigilan ang pag-agos ng tubig na tila may sariling buhay. Ang mga isda ay nagtatago sa mga siwang, ang kanilang mga katawan ay nanginginig sa takot. Miko, kailangan nating umalis, sigaw ni Mateo, ngunit bago pa man kami makagalaw, isang malakas na pagsabog ang nangyari. Ang kampana ay naglabas ng isang alon na nagpalutang sa amin pabalik sa ibabaw. Sa aming paglitaw mula sa tubig, ang araw ay halos magtago na sa likod ng mga ulap. Ang mga alon ay mas malakas, tila may bagyong paparating. Ngunit ang aming kaisipan ay hindi sa bagyo kundi sa kampana at sa kanyang misteryo. Miko, sa palagay mo ba, may sumpa ang kampana? Tanong ni Mateo, humihingal at nanginginig sa lamig. Bago pa kami makapag-isip ng sagot, isang kakaibang tunog ang narinig namin mula sa likuran. Lumingon kami at sa hindi kalayuan sa pampang ay may isang tauhan, isang matandang lalaki nakatingin sa amin. Ang kanyang mga mata ay puno ng alaala, tila alam niya ang buong kuwento ng kampana. Magsisimula na ang kwento, bulong niya, ang kanyang tinig ay parang hangin na dumadaloy sa aming pandinig. Nagkatinginan kami ni Mateo, kapwa hindi alam ang susunod na hakbang. Sino ang matandang ito? Paano niya kami natagpuan? At ano ang ibig sabihin ng kanyang babala?
Sa kabila ng lahat ng takot at pag-aalinlangan, alam namin na hindi dito nagtatapos ang aming paglalakbay. Ang kampana ay may lihim na kailangan naming tuklasin, isang lihim na maaaring baguhin ang lahat ng alam namin tungkol sa aming pamilya. Habang ang dilim ay bumabalot sa dagat, ang aming pakikipagsapalaran ay nagsisimula pa lamang. Sa bawat araw na lumilipas, lalong lumalalim ang misteryo ng lumang kampana. Isang linggo na ang nakalipas mula nang matagpuan namin ito sa pusod ng dagat. Ngunit parang hindi pa rin kami makapaniwala sa mga nangyari. Ako si Miguel, 16 na taong gulang, at kasama ko ang pinsan kong si Lara, na 1 taon ang tanda sa akin. Kami ay parehong masigasig sa mga pakikipagsapalaran, ngunit ang natuklasan namin ay higit pa sa inaasahan namin. Bumaba kami sa dalampasigan isang umaga. Dala ang mga kagamitan na aming pinagsama-sama mula sa aming mga bahay. May dalang kamera si Lara, habang ako naman ay may bitbit na maliit na lumang notebook na aming natagpuan sa loob ng kampana. Ang notebook na ito ang naging susi namin para mas maunawaan ang lihim na bumabalot sa kampana. Habang naglalakad kami sa buhanginan, biglang bumuhos ang malakas na ulan. Tumakbo kami patungo sa isang maliit na kubo na matatagpuan sa gilid ng dalampasigan. Dito namin nadiskubre ang isang lumang mapa na tila ba'y may mga marka ng lugar sa ilalim ng dagat. Nakahiligan na namin ni Lara ang magbasa ng mga alamat at kwentong bayan, kaya't agad naming naisip na baka ang mapa ay may kinalaman sa nawawalang kayamanan ng isang lumang kaharian. Sa tingin mo, ito na ang pagkakataon natin para tuklasin ang totoo? Tanong ni Lara habang tinititigan ang lumang mapa. Oo, pero kailangang maging maingat tayo, sagot ko. Hindi natin alam kung ano ang naghihintay sa atin doon. Nang humupa na ang ulan, agad kaming nagtungo sa lugar na tinutukoy sa mapa. Sinisid naming muli ang dagat, dala ang mga gamit na pangsagip buhay at isang lumang kamera na maaaring magamit sa ilalim ng tubig. Sa ilalim ng dagat, tila ba'y nagliwanag ang paligid habang papalapit kami sa isang lugar na tila ba'y hindi tinapakan ng sinuman sa napakatagal na panahon. Dito namin nakita ang isang hanay ng mga nakalubog na bato na tila ba'y nagsisilbing daan patungo sa isang lugar. Sa gitna ng mga batong iyon, naroon ang isang bagay na kumikislap. Isa itong maliit na kahon na may ukit ng kampana, nakapareho ng sa aming natagpuan. Nang buksan namin ito, tumambad sa amin ang isang piraso ng pergamino na may nakasulat na mensahe sa wikang hindi namin maunawaan. Anong ibig sabihin nito? Wika ni Lara habang sinusubukan niyang basahin ang mensahe sa pergamino. Habang tinititigan namin ito, biglang nagbago ang paligid. Ang mga bato ay tila ba nagkaroon ng buhay at nagsimulang maglabas ng tunog na parang kampana. Ang tunog na iyon ay nagbigay sa amin ng kakaibang pakiramdam, parang may nais itong iparating. Miguel, naririnig mo ba iyon? Parang may mensahe ang kampana, sabi ni Lara, at sa kanyang mga mata ay may halong kaba at pananabik. Maya-maya pa'y biglang may lumitaw na imahe sa tubig, isang matandang lalaki na nakasuot ng damit ng isang sinaunang hari. Kayo ang napili, ang sabi ng imahe, at tila ba'y sumalubong sa amin ang malamig na hangin sa ilalim ng dagat. Bakit kami? Ano ang kailangan naming gawin? Tanong ko, pilit na inuunawa ang sitwasyon. Ang kampanang ito ay tagapagtanggol ng ating kaharian. Kayo ang mga tagapagmana ng lihim nito. Ngunit may panganib na nagmumula sa itaas. Kailangan ninyong bumalik at hanapin ang tunay na tunog ng kampana. Sagot ng imahe bago ito naglaho. Naiwan kami ni Lara na naguguluhan, ngunit puno ng determinasyon. Ngayon ay malinaw na sa amin na hindi lang ito basta kwentong bayan o alamat. May mas malalim na dahilan kung bakit kami ang nakahanap ng kampana at kung bakit sa amin ipinagkatiwala ang lihim nito.
Nang bumalik kami sa dalampasigan, ang aming mga isipan ay puno ng katanungan at mga plano. Ngunit bago pa man kami makapag-isip ng susunod na hakbang, napansin namin ang isang grupo ng mga tao sa di kalayuan. Sila ay pawang nakatitig sa amin at tila ba may mga dalang kagamitan na hindi pangkaraniwan. Miguel, pakiramdam ko'y sinusundan tayo, bulong ni Lara habang dahan-dahan kaming umusad papalayo sa grupo. At doon namin napagtanto na hindi lang kami ang nagtatangkang tuklasin ang lihim ng kampana. May iba pang naghahangad na makuha ito at hindi namin alam kung kaibigan o kalaban sila. Sa likod ng lahat ng ito, alam namin na dapat naming protektahan ang lihim ng kampana at alamin ang tunay na tunog nito bago pa man makuha ng iba. Ngunit paano kung ang tunay na tunog ng kampana ay magdadala ng panganib sa aming lahat? Sa pagpatuloy ng aming pakikipagsapalaran, hindi ko maiwasang magbalik tanaw sa mga kaganapan sa nakaraang linggo. Ako si Lira at kasama ko ang pinsan kong si Dario. Naglalakbay kami sa mga alon ng dagat sa aming maliit na bangka. Nagsimula ang lahat nang marinig namin ang kwento ng isang lumang kampana na nakabaon sa pusod ng dagat. Kampanang sinasabing may kakayahang magdala ng swerte o sumpa, depende sa hangarin ng makakahanap. Sa araw na ito, ang hangin ay tila may dalang kakaibang enerhiya. Ang alon ay banayad, ngunit may kakaibang pag-aantala sa himpapawid. Sa aming paglalakbay, hindi namin maiwasan ang kabang nararamdaman. Natutunan na namin ang mga pangunahing kasanayan sa pagsisid sa ilalim ng dagat mula sa mga lokal na mangingisda at dala namin ang lahat ng aming kagamitan, mga maskara, snorkel at ang aming kumpiyansa. Nandito na tayo, Lira, bulong ni Dario habang itinuturo ang isang bahagi ng tubig na tila mas madilim kaysa sa paligid nito. Ito ang sinasabing lugar kung saan huling nakita ang kampana. Ang aming mga puso ay sabay na tumibok sa excitement at kaba. Sa kabila ng aming takot, ang pangarap na mahanap ang kampanang ito ay nag-uudyok sa amin na lumusong. Sa ilalim ng dagat, ang mundo ay tila ibang dimensyon. Ang liwanag mula sa itaas ay lumilikha ng mga alon ng kaleidoscope na kulay sa paligid. Ang mga isda ay parang mga bituin na kumikislap sa isang asul na kalawakan. Ngunit sa kabila ng ganda nito, may misteryo sa ilalim na hindi pa namin ganap na naaarok. Habang patuloy kaming lumangoy, napansin namin ang isang kakaibang hugis na tila nakabaon sa buhangin. Ang kampana, hindi ko maipaliwanag ang sensasyon na bumalot sa akin nang makita ko ito. Ito'y may kalawang na, ngunit ang engravings nito ay tila nagkukwento ng isang kasaysayan na mas matanda pa sa aming mga alaala. Nagsimula kami ni Dario na maghukay sa paligid nito, palalim ng palalim sa buhangin. Habang patuloy ang aming pagsisikap, may nadama akong malamig na hangin na tila bumabalot sa akin kahit nasa ilalim kami ng tubig. Binaliwala ko ito at patuloy na nagtrabaho, ngunit hindi ko maalis ang pag-aalinlangan sa aking isipan. Sa wakas, nang mahuli namin ang kampana, isang kakaibang liwanag ang sumilay mula dito. Parang mga sulyap ng liwanag mula sa mga bituin na nag-uugnay sa amin sa isang nakatagong landas. Sa sandaling iyon, may narinig kaming tunog, parang bulong mula sa kawalan. Hindi kami makapaniwala, parang may nag-uusap sa amin mula sa kampana. Naririnig mo ba yun, Dario? Tanong ko habang ang aking boses ay bahagyang nanginginig. Tumango siya, kitang-kita sa kanyang mga mata ang parehong pagkamangha at takot. Oo, Lira, parang may sinasabi ito. Sa oras na iyon, para kaming nawala sa isang mundo na hindi namin alam kung paano bumalik. Ang kampana ay tila nag-uugnay sa amin sa isang nakatagong kwento. Ngunit bago pa man namin maunawaan ang kabuuan nito, bigla naming naramdaman ang paggalaw ng tubig sa paligid. Parang may pwersa na nagtutulak sa amin palayo. Isang alon na hindi namin inaasahan. Nagsimula kaming magpanik, sinubukan naming bumalik sa ibabaw, ngunit ang tubig ay tila nagiging mas mabigat.
Sa bawat galaw namin, parang may humihila sa amin pabalik sa ilalim. Ang kampana na hawak pa rin namin ay tila nagiging mas mabigat sa bawat segundo. May nangyayari, Lira, sigaw ni Dario habang ang takot sa kanyang boses ay hindi maikakaila. Hawak ang kampana, ang aming mga isip ay pilit na nagtatangkang kumawala sa misteryong bumabalot sa amin. Sa aming pagahon, isang kakaibang anino ang bumungad sa amin mula sa ilalim ng dagat, isang silweta na hindi namin maipaliwanag. Parang isang nilalang na nagmamasid sa amin mula sa kadiliman. At doon, sa gitna ng kawalan at pagkalito, alam namin na ang kampana ay hindi basta-basta lamang isang sinaunang bagay. Isa itong susi sa isang lihim na mas malalim pa kaysa sa aming inaakala. Ngunit sa oras na iyon, ang tanong ay hindi na kung ano ang lihim, kundi kung paano kami makakabalik sa kaligtasan. Habang patuloy kaming lumalangoy, ang mga alon ay patuloy na naglalaban sa aming paggalaw. Alam namin na ito'y simula pa lamang ng isang mas malaking pagtatapos. Sa likod ng kampana, may puwersang nagkukubli at kami ang mga napiling makahanap nito. Sa huli, kami ay nakarating sa ibabaw, humihingal at nanginginig. Ang kampana ay ligtas sa aming mga kamay, ngunit ang kaisipan na may mas malaking puwersa ang nasa likod nito ay bumabalot sa amin. Sa aming paglingon sa dagat, ang anino ay naglaho, ngunit alam namin na ito'y babalik. Iyon ang twist na hindi namin inaasahan. Ang kampana ay may kaakibat na panganib na hindi namin inaakala. Sa bawat pag-usal ng hangin, ang dagat ay tila nagbubulong. Ito ang simula ng isang lihim na paglalakbay. Ang aming paglalakbay patungo sa pusod ng dagat ay tila isang panaginip sa gitna ng nagbabagong hangin at malalakas na alon. Ako si Diego, 14 na taong gulang at kasama ko ang aking pinsan na si Lea, na palaging puno ng pagkamangha at kuryosidad. Sa kabila ng takot, kami ay nagdesisyon na tuparin ang aming misyon, ang pagtuklas sa lumang kampana na sinasabing nakabaon sa ilalim ng dagat. Diego, sigurado ka bang ito ang tamang direksyon? Tanong ni Lea habang nakatingin sa kompas na hawak niya. Ang kanyang tinig ay puno ng agam-agam, ngunit may halong pananabik. Oo, ayon sa mapa ng lolo, dito mismo sa lugar na ito dapat natin simulan ang paghahanap, sagot ko habang pilit na binabaliwala ang maliit na bahagi ng aking isipan na nagsasabing kami kinaliligaw. Isang luma at kupas na mapa ang tanging gabay namin. Ibinigay ito ng aming lolo na siyang unang nagkuwento sa amin tungkol sa kampanang ito. Sinasabing ito'y isang kampanang may mahiwagang kapangyarihan na kayang baguhin ang kapalaran ng sino mang makakahanap nito. Ikinuwento niya ito noon bilang alamat, ngunit sa bawat salaysay ay may mga detalyeng tila totoo, kaya't nagdesisyon kaming hanapin ito. Habang papalapit kami sa tinutukoy ng mapa, unti-unting sumisid ang araw, nagdudulot ng malagintong liwanag sa ibabaw ng tubig. Ang sariwang hangin ay nagbigay sa amin ng bagong lakas kahit na ang takot at kaba ay patuloy na bumabalot sa aming damdamin. Sa kabila nito, ang aming determinasyon ay hindi nagpatinag. Sa wakas, narating namin ang lugar na tila isang tahimik na sulok ng karagatan. Ang tubig dito ay kulay asul na kristal at sa ilalim nito ay makikita ang mga anino ng mga korales at isda na tila mga bantay sa isang nakatagong kayamanan. Ito na ba iyon? Tanong ni Lea habang kami nakalutang sa ibabaw ng tubig. Oo, sa tingin ko ito na nga, sagot ko, sabay tingin sa mapa at sa paligid. Ang pakiramdam ko ay parang nasa ibang mundo kami, isang mundo kung saan ang oras ay tila tumigil. Nagpasya kaming maghanda para sa pagsisid. Habang inaayos ko ang aking mga gamit, hindi ko maiwasang makaramdam ng kaba. Paano kung hindi namin ito matagpuan? Ano ang naghihintay sa ilalim ng dagat? Sa wakas, sabay kaming sumisid.
Ang malamig na tubig ay agad bumalot sa aming katawan, ngunit ang kasabikan ay higit pa sa lamig na nararamdaman. Ang ilalim ng dagat ay puno ng misteryo at kagandahan, mga korales na nagkikislapan, mga isda na waring sumasayaw sa kanilang paligid. Habang papalalim kami, ang liwanag mula sa itaas ay unti-unting naglaho at ang paligid ay naging mas madilim. Bigla, isang kakaibang bagay ang naramdaman ko sa aking paa. Ang puso ko'y tumalon sa kaba. Leia, nararamdaman mo ba yon? Tanong ko sa kanya habang patuloy kaming sumisid. Oo, parang may mga alon na humihila sa atin pababa. Sagot niya na may halong takot sa kanyang tinig. Patuloy kaming lumangoy at sa hindi inaasahang pagkakataon, nakita namin ang isang malaking bato na tila may ukit ng kampana. Ang puso ko'y tila sumabog sa kasiyahan. Leia, tingnan mo ito, sigaw ko kahit alam kong hindi niya maririnig sa ilalim ng tubig. Lumapit kami sa bato at doon namin napansin ang isang maliit na kampana na nakabaon sa pagitan ng mga korales. Ang kampana ay gawa sa tila lumang bakal, may mga ukit na hindi ko maipaliwanag ang kahulugan. Pero sa kabila ng lahat, sa tingin ko ito na ang hinahanap namin. Ngunit sa pag-abot ko sa kampana, isang kakaibang ingay ang narinig namin, tila isang bulong mula sa ilalim ng dagat. Bigla, ang paligid ay tila umikot at kami biglang nahulog sa isang mas malalim na bahagi ng dagat. Ang liwanag ay tuluyang nawala at ang takot ay bumalot sa aming puso. Diego, ano ang nangyayari? Tanong ni Leia habang kami pilit na umakyat pabalik sa liwanag. Leia, hindi ko alam, parang may humihila sa atin pababa. Sagot ko habang pilit na nilalabanan ng puwersa na tila nagtatangkang magtago sa amin magpakailanman. Habang kami nag-aagawan sa pagitan ng takot at pag-asa, isang malaking anino ang lumitaw sa aming harapan, isang bagay na hindi inaasahan. Sa likod ng kampana, isang lagusan ang bumukas, tila isang daan patungo sa isang mundo na hindi pa namin nakikita. Leia, tingnan mo, sigaw ko habang ang aming mga matay nagkakatitigan sa gitna ng takot at pagkamangha. At sa sandaling iyon, alam namin na ang kampana ay hindi lamang basta isang kayamanan. Ito'y isang susi patungo sa bagong misteryo, isang daan patungo sa hindi pa namin kilalang kapalaran. Sa likod ng kampana, isang mundo ang nag-aantay sa amin, isang mundo na puno ng hiwaga at panganib. Ngunit bago pa man namin maisip ang susunod na hakbang, isang malakas na alon ang dumating at kami tinangay patungo sa kawalan. Sa pagsara ng lagusan, isang tanong ang naiwan sa aming isipan. Ano ang tunay na lihim ng kampanang ito? At saan kami dadalhin ng susunod na hakbang? Nang bumalik kami sa dalampasigan matapos ang halos isang buong araw ng pagsisisid, ramdam ko ang pagod na tila bumabalot sa bawat himaymay ng aking katawan. Ngunit higit sa pagod, ang pananabik at kaba ang nangingibabaw sa akin. Kasama ko si Marco, ang aking pinsan at matalik na kaibigan, na tila napako sa kanyang pagninilay habang kami umuupo sa buhanginan. Ang aming mga paay hinahampas ng malamig na alon ng dagat. Sa tingin mo, ano kaya talaga ang kwento ng kampanang iyon? Tanong ni Marco, habang pinagmamasdan ang mapusyaw na liwanag ng buwan na sumasalamin sa alon. Nakapulot kami ng isang lumang kampana sa pusod ng dagat at sa bawat anggulo ng pagtingin ko rito, tila mayroong bumubulong na mga lihim mula sa nakaraan. Marahil ay isa itong bahagi ng lumubog na barko o di kaya'y pag-aari ng isang sinaunang sibilisasyon. Sagot ko, bagamat sa totoo lang ay wala akong kasiguraduhan. Ang kampana ay may mga ukit ng mga simbolo at letra na hindi namin mawari, na tila ba isang mensahe mula sa sinaunang panahon. Nang kami nagdesisyong bumalik sa bahay ni Lolo Juan, ang aming gabing tirahan sa tuwing tag-init, agad naming ipinakita sa kanya ang kampana.
Nagningning ang mga mata ni Lolo sa pagkakita nito, tila ba may naalala siyang bahagi ng kanyang kabataan. Sa kabila ng kanyang edad, si Lolo ay laging puno ng kwento tungkol sa mga alamat at kasaysayan ng aming bayan. May kakaibang kwento ang kampanang ito, wika ni Lolo habang marahang hinahaplos ang kalawanging ibabaw nito. Ito'y sinasabing pag-aari ng lumubog na barko ng mga Espanyol na nagdala ng mga kayamanan mula sa ibang bayan. Ngunit ang kampanang ito ay hindi simpleng kampana. Sinasabing ito'y may sumpa. Napamulagat kami ni Marco sa narinig, sabay na bumilis ang tibok ng aming mga puso. Hindi ko mapigilang humalakhak, bagamat may kaunting takot sa aking dibdib. Sumpa? Ano naman ang dahilan para sumpain ang isang kampana? Ang sinumang magtangkang kunin ito mula sa dagat ay hindi na makakabalik sa lupaing kanilang pinagmulan. Seryosong tugon ni Lolo, sabay tingin sa amin ng malalim. Ngunit mayroong isang paraan upang malampasan ang sumpa. Kailangang mahanap ang nawawalang bahagi ng kampana, ang clapper nito, at ito'y ipagkaloob sa tamang tagapangalaga. Sa sandaling iyon, tila isang malamig na hangin ang dumaloy sa paligid. Napatingin ako kay Marco at nakita ko sa kanyang mukha ang parehong halo ng takot at pananabik na nararamdaman ko. Ang ideya na may nawawalang bahagi ng kampana na kailangang matagpuan ay nagdagdag ng bagong dimensyon sa aming paglalakbay. Kinabukasan, nagpasya kaming bumalik sa dagat upang muling sumisid at hanapin ang nawawalang bahagi ng kampana. Sa bawat hakbang naming papalapit sa pampang, ang mga alon ay tila nagiging mas marahas na para bang may puwersang humihila sa amin pabalik. Sa gitna ng dagat, habang kami patuloy na nagsisisid, unti-unti naming natagpuan ang mga bakas ng sinaunang barko na lumubog. Sa ilalim ng mga lumot at korales, nakita namin ang mga kahoy at bakal na bahagi ng barko. Ngunit ang clapper ay hindi pa rin namin matunton. Habang kami nagsusuyod sa ilalim ng dagat, tila may kakaibang enerhiyang bumabalot sa amin. Hindi ko maipaliwanag, ngunit pakiramdam ko'y may nagmamasid sa amin mula sa kadiliman ng karagatan. Bigla kong nakita ang isang kakaibang liwanag mula sa isang bahagi ng barko. Hinila ko si Marco papunta roon at laking gulat namin nang makita ang isang maliit na kahon na yari sa bakal na tila ba itinatago sa ilalim ng mga labi ng barko. Nang buksan namin ito, naroon ang nawawalang clapper ng kampana, kumikinang sa ilalim ng tubig. Ngunit bago pa man namin ito makuha, isang anino ang dumaan sa aming likuran. Isang nilalang na hindi namin maipaliwanag ang anyo, tila tao ngunit hindi, na may mga mata na nagliliwanag sa dilim. Bigla kaming nakaramdam ng hilakbot at nagmamadaling umahon pabalik sa bangka, dala ang clapper. Habang kami naglalayag pabalik sa pampang, isang matinding bagyo ang biglang dumating na para bang hinahabol kami ng sumpa ng dagat. Sa gitna ng unos, naramdaman ko ang bigat ng mga mata ng nilalang na iyon na tila ba hinahabol kami mula sa ilalim ng alon. At dito, sa gitna ng karagatan, sa kabila ng unos at panganib, natanong ko sa aking sarili, ano nga ba ang kapalarang naghihintay sa amin kung hindi namin maibabalik ang clapper sa tamang tagapangalaga? Pagkatapos ng nakakapagod na araw sa ilalim ng dagat, nagpasya kaming magpahinga muna sa dalampasigan. Ang hangin ay malambing na humahaplos sa aming mga pisngi, habang ang mga alon ay marahang bumabalong sa dalampasigan. Ako si Miguel at kasama ko ang pinsan kong si Lila na palaging puno ng enerhiya at kuryosidad. Ang kampana na natagpuan namin ay nakahiga sa gitna ng aming mga gamit, tila isang sinaunang kayamanan na nag-aantay magkuwento ng kanyang lihim. Iba talaga ang kampana na ito, Miguel, sabi ni Lila habang pinagmamasdan ang ukit sa paligid ng kampana. May nararamdaman ka bang kakaiba dito? Tumango ako, ang aking mga mata ay hindi maalis sa makintab na anyo ng kampana.
Parang may kwentong gustong ikwento ang kampana sa atin. Lila, hindi ko maipaliwanag, pero parang may tinig na nagmumula rito. Nagkatinginan kami, parehong naguguluhan at nabighani sa misteryo ng kampana. Simula nang makita namin ito sa ilalim ng dagat, parang may nagbago sa paligid namin. Ang mga ibon sa himpapawid ay tila mas maingay at ang hangin ay tila may dalang kakaibang lamig. Biglang tumayo si Lila, hinawakan ng kampana, at hinila ako patungo sa gilid ng dalampasigan. May naalala ako, Miguel, sabi niya, puno ng excitement. Dati, may nabasa ako tungkol sa isang alamat ng kampana na nawala sa dagat. Sinasabing may kapangyarihan ito na makipag-usap sa mga yumao. Napatingin ako kay Lila, ang aking puso ay biglang bumilis ang tibok. Kung ganoon, baka ito nga ang kampana sa alamat, sagot ko. Pero paano natin malalaman kung totoo ang alamat? Nakangiti si Lila, ang kanyang mga mata ay kumikislap sa ideya ng bagong pakikipagsapalaran. Subukan natin, Miguel. Walang mawawala. Hinawakan namin ang kampana, parehong nag-aalangan, ngunit puno ng pag-asa. Sa isang iglap, biglang umihip ang malakas na hangin at ang kampana ay tila umingay ng kusa. Ang tunog nito ay hindi pangkaraniwan, parang may bumubulong sa hangin. Napalunok ako at biglang nagkaroon ng kakaibang pakiramdam sa aking dibdib. Lila, may naririnig ka bang bumubulong? Tanong ko. Ang aking boses ay nanginginig. Tumango siya, ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa gulat. Miguel, parang may nagsasabi ng pangalan natin. Patuloy kaming nakatingin sa kampana habang ang tunog nito ay unti-unting lumalakas. Ang paligid ay tila lumalabo at ang hangin ay nagiging mas malamig. Biglang may lumitaw na anyo sa paligid ng kampana. Isang hugis na parang tao ngunit hindi malinaw. Miguel, Lila, ang anyo ay nagsalita gamit ang tinig na parang mula sa malayo. Ako ay si Don Emilio, ang tagapag-alaga ng kampana na ito. Kayo ang napili upang ibalik ang kapayapaan sa ating lugar. Ang aking puso ay parang tumalon sa kaba habang si Lila ay napahawak sa aking bisig. Anong ibig mong sabihin, Don Emilio? Tanong ko, puno ng pag-aalinlangan. Ang kampana na ito ay may kapangyarihan na magdala ng kaluluwa sa kapayapaan, sagot ng anyo. Ngunit sa loob ng maraming taon, ito ay nawala at ang mga kaluluwa ay naguguluhan. Kayo ang nakatadhana upang ibalik ito sa tamang lugar. Nagkatinginan kami ni Lila. Parehong naguguluhan, ngunit puno ng determinasyon. Paano namin gagawin iyon? Tanong ni Lila. Ang kanyang tinig ay puno ng tapang. Babalik kayo sa pusod ng dagat at doon ninyo ilalagay ang kampana sa lugar na kung saan ito nararapat, sagot ni Don Emilio. Ngunit mag-ingat sapagkat may mga nilalang na nais kayong pigilan. Napahigpit ang hawak namin sa kampana habang ang anyo ni Don Emilio ay unti-unting naglalaho. Kaya natin ito, Lila, sabi ko, ang aking tinig ay puno ng pag-asa. Ngunit bago pa man kami makapagsimula, biglang bumalik ang anyo ni Don Emilio. Ang kanyang mga mata ay puno ng babala. Isang bagay pa, sabi niya, ang kanyang tinig ay seryoso. May isang lihim na nakatago sa kampana, isang bagay na maaaring baguhin ang lahat. At sa kanyang pag-alis, naiwan kaming naguguluhan at puno ng tanong. Ano ang lihim na iyon? At paano namin haharapin ang mga nilalang na nais kaming pigilan? Habang kami ay nag-iisip sa dalampasigan, ang kampana ay tila mas mabigat, puno ng misteryo at lihim. Ang hangin ay unti-unting bumalik sa dati, ngunit ang aming mga puso ay puno ng pag-aalinlangan at pag-asa. Sino ang mga nilalang na iyon? At ano ang lihim na maaaring baguhin ang lahat? Ang mga tanong na ito ay patuloy na bumabalot sa aming isipan, habang ang kampana ay nag-aantay sa susunod na hakbang. Sa gitna ng lahat ng ito, isang bagay ang malinaw.
Ang aming pakikipagsapalaran ay nagsisimula pa lamang. Ako si Miguel at kasama ko ang pinsan kong si Lila sa aming hindi matatawarang pakikipagsapalaran sa ilalim ng dagat. Simula nang matuklasan namin ang lumang kampana sa pusod ng dagat, tila naging bahagi ng aming bawat araw ang mga misteryo at hiwaga. Sa ilalim ng asul na alon, palaging may bago kaming natutuklasan, ngunit sa araw na ito, tila may kakaibang puwersa na nagtutulak sa amin na bumalik sa kampana. Habang sumisisid kami, sinundan namin ang guhit ng liwanag na nagmumula sa araw na tumatagos hanggang sa kailaliman. Ang kampana ay tila may sariling buhay, tila may sinag ito na umaakit sa amin, isang sinag na hindi namin maipaliwanag. Nararamdaman mo ba iyon, Lila? Tanong ko sa kanya habang patuloy kaming sumisid. Tumango siya, kitang-kita ang kasabikan sa kanyang mga mata. Nang marating namin ang kampana, napansin namin na mas maliwanag ito kaysa dati. Ang mga ukit sa paligid nito ay tila kumikislap at sa unang pagkakataon, naramdaman ko ang bahagyang pagyanig sa paligid. Biglang lumitaw ang mga bula sa paligid namin, tila bumuo ng isang mahiwagang kurtina. Sa gitna ng mga bula, may isang imahe na unti-unting lumilinaw. Isang matandang lalaki na nakasuot ng lumang damit panlangoy. Miguel, tingnan mo, bulong ni Lila, halatang hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Ang lalaki ay tila may sinasabi, ngunit sa ilalim ng dagat, walang tunog. Subalit sa kabila ng katahimikan, ang kanyang mga galaw ay nagbigay kahulugan. Itinuro niya ang kampana at sa kanyang mga mata, tila may pahiwatig ng kalungkutan. Sinubukan kong intindihin ang kanyang mensahe, ngunit parang puzzle na hindi ko mabuo. Habang patuloy naming pinagmamasdan ng matanda, bigla siyang tumuro sa direksyon kung saan may isang madilim na kuweba. Ang kuweba ay hindi namin napansin dati, tila ba tago ito ng kampana. Agad naming naramdaman ang pagnanasa na tuklasin ang nasa loob nito. Miguel, kailangan nating pasukin ang kuweba, sabi ni Lila, puno ng determinasyon. Pagkapasok namin sa madilim na lagusan, ang liwanag mula sa kampana ay unti-unting nawala. Ang mga dingding ng kuweba ay tila may sariling sigaw, mga bulong na nagmumula sa kawalan. Sa kabila ng aming kaba, patuloy kaming naglakbay hanggang sa marating ang isang malawak na kwarto na puno ng tubig. Sa gitna nito ay isang pedestal at sa ibabaw ay isang basag na kristal. Ngunit ang talagang pumukaw sa akin ay ang anino sa likod ng pedestal. Isang pamilyar na anyo, si Lila, ngunit paano? Nasa tabi ko siya, ngunit ang anino ay tila naglalakad mag-isa, papalapit sa kristal. Miguel, ano ito? Tanong ni Lila, halata ang takot sa kanyang boses. Napatitig kami sa anino at sa bawat hakbang nito ay tila nagbabago ang paligid. Hindi ko alam kung paano ko nabuo ang lakas ng loob, ngunit nilapitan ko ang anino na tila may sariling buhay. Nang umabot kami sa pedestal, biglang nagbago ang lahat. Ang anino ay naging malinaw at sa isang iglap nawala ito. Ang kristal ay bumalik sa dati nitong anyo, kumikinang na parang bituin sa gabi. Miguel, tingnan mo ang kampana, sigaw ni Lila. Sa kabila ng dilim, ang kampana ay muling nagliwanag, ngunit ngayon ay may kakaibang tunog na nagmula rito. Isang melodiya na puno ng misteryo. Ang tunog ay kumakalat sa paligid, tila nagbubukas ng bagong daan. At sa gitna ng melodiya, isang hindi inaasahang tanong ang pumasok sa aking isipan. Ano ang tunay na lihim ng kampana? Hindi ko maipaliwanag, ngunit alam kong may mas malalim na kwento sa likod ng kampana, isang kwento na hindi pa namin natutuklasan. Habang nagbabalik kami sa ibabaw, hawak ang bagong kaalaman at tanong sa aming mga puso. Alam kong hindi pa tapos ang aming pakikipagsapalaran. Sa kabila ng aming nalaman, tila mas marami pang hiwaga ang naghihintay sa amin.
At sa likod ng kampana, sa pusod ng dagat, alam kong may isang lihim na naghihintay na matuklasan. Sa pag-ahon namin, tumingin si Lila sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa at takot. Miguel, ano kaya ang susunod na mangyayari? Tanong niya, ang kanyang boses ay puno ng pag-aalinlangan. Ngunit bago ko pa man masagot ang tanong niya, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Ang dagat ay biglang naging kalmado at sa gitna ng katahimikan, isang bagong tunog ang umalingaw-ngaw, isang tunog na hindi namin inaasahan, isang tunog na magdadala sa amin sa isang bagong pakikipagsapalaran. Sa gitna ng karagatan kung saan ang kalmadong alon ay tila naglalambing sa bawat bangka na nangingisda, ako at ang pinsan kong si Miguel ay muling sumisid sa ilalim ng dagat. Ang aming pakay, ang lumang kampana na natagpuan namin ilang araw na ang nakalipas, nakabaon sa buhangin at sa tila walang katapusang misteryo ng dagat. Naalala ko pa ang unang pagkakataon na nakita namin ang kampana. Ang sinag ng araw ay tila naglalaro sa ibabaw ng tubig at sa ilalim nito ang kampana ay kumikislap, tila isang sirenang umaakit sa amin. Simula noon, hindi na kami mapakali. Maraming gabi ang lumipas na hindi kami makatulog dahil sa mga tanong na bumabagabag sa amin. Ano ang kahulugan ng kampana? Kanino ito nanggaling? Bakit ito nasa ilalim ng dagat? Habang nakalubog kami sa tubig, naramdaman ko ang malamig na hangin na dumadaloy sa aking katawan. Sa kabila ng lamig, ang aking puso ay umaapaw sa pananabik. Si Miguel ay nasa aking tabi, masigasig at puno ng determinasyon. Hindi na kami nag-aksaya ng oras, nilapitan namin ang kampana at sa tulong ng aming mga gamit pangsisid, sinimulan naming tanggalin ang mga lumot at buhangin na nakapaligid dito. Habang naglilinis, may napansin akong ukit sa kampana. Hindi ko ito nakita noong una dahil natatakpan ito ng makapal na lumot. Miguel, tingnan mo ito, bulong ko habang itinuturo ang ukit. Lumapit siya at sinimulang suriin ang mga letra. Mukhang sinaunang wika ito, sabi niya. Kailangan natin ng tulong para maintindihan ito. Bumalik kami sa bangka dala ang ilang larawan ng ukit. Ang aming unang plano ay pumunta kay Mang Leon, ang lokal na historiador sa aming bayan. Kilala siya sa kanyang malawak na kaalaman sa kasaysayan ng lugar at umaasa kami na magbibigay liwanag siya sa misteryo ng kampana. Pagdating sa kanyang bahay, tahimik naming pinanood si Mang Leon habang maingat niyang tinitingnan ang mga larawan. Ah, interesante ito, bulong niya habang nagbabasa. Ito'y bahagi ng isang sinaunang alamat tungkol sa kampana ng San Gabriel. Sinasabing ang kampanang ito ay nagtataglay ng kapangyarihan na makapagpabago ng kapalaran. Napatigil kami ni Miguel. Ang alamat na ito ay hindi namin narinig kahit kailan. Ano po ang ibig sabihin ng kapangyarihan na makapagpabago ng kapalaran? Tanong ko, puno ng pag-usisa. Ngumiti si Mang Leon, ngunit may halong seryosong ekspresyon sa kanyang mukha. Maraming bersyon ng alamat na ito. Sa ilan, sinasabing ang kampana ay nagbibigay ng swerte sa sino mang makatagpo nito. Sa iba, sinasabing ito ang magpapahamak sa sino mang maghangad na gamitin ang kapangyarihan nito. Nagliwanag ang mga mata ni Miguel. Kailangan natin itong pag-aralan ng mabuti. Sabi niya, baka ito na ang susi para malaman ang buong kwento. Habang nag-uusap kami, may biglaang tunog mula sa labas. Isang bangka ang dumating at ang mga sakay nito ay mukhang hindi taga rito. Lumapit sila kay Mang Leon at sa kanilang pag-uusap, napansin namin ang kakaibang tensyon sa paligid. Anong ginagawa nila dito? Bulong ni Miguel sa akin. Hindi ko rin alam ang sagot, ngunit may pakiramdam akong may koneksyon sila sa kampana. Nang umalis ang mga bisita, agad kaming nagtanong kay Mang Leon. Sila'y mga dalubhasa mula sa Maynila, sagot niya, tila balisa. Naghahanap sila ng isang bagay na matagal nang nawawala,
kampana rin ang kanilang pakay. Nagkatinginan kami ni Miguel, puno ng tanong ang aming isipan. Kailangan natin silang kausapin, sabi ko puno ng determinasyon. Baka may alam silang higit pa sa alam natin. Ngunit bago pa man kami makalapit sa kanila, biglang nagdilim ang kalangitan at naramdaman namin ang biglang pag-ihip ng hangin. Sa di kalayuan, nakita namin ang mga dalubhasa na nagmamadali papunta sa kanilang bangka, tila may hinahabol o iniiwasan. Sa kabila ng hangin, narinig naming bumagsak ang isang bagay mula sa kanilang bangka. Isang maliit na kahon na tatakpan ng tela ang naiwan sa dalampasigan. Agad kaming lumapit, puno ng pagtataka at pag-aalala. Habang hawak ko ang kahon, naramdaman ko ang bigat nito. Sa kabila ng kaba, unti-unti kong binuksan ang takip. Ang aming natuklasan ay isang lumang larawan ng kampana kasama ang ilang dokumento na tila may mga ukit din. Ngunit ang mas ikinagulat namin ay ang isang liham na nagsasabing, ang kampana ay dapat manatiling lihim. Sa oras na ito'y matagpuan, panganib ang darating. Sabay kaming napatingin ni Miguel sa isa't isa. Puno ng takot at pag-aalinlangan ng aming mga puso. Ano nga ba ang tunay na lihim ng kampana? At bakit tila may babala ito sa sinumang magtatangkang maghanap? Sa pagkakataong iyon, alam namin na hindi pa tapos ang aming paglalakbay. Bagkus, mas lalo itong naging komplikado at puno ng panganib. Ngunit isang bagay ang sigurado. Kailangan naming malaman ang buong katotohanan kahit pa magdala ito ng kapahamakan.